Minto ka muna sa lahat ng ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay kayang baguhin kung paano mo nakikita ang mundo. May apat na kasinungalingan na matagal nang ipinasok sa isip mo at ng lipunan simula nung bata ka pa. Ginawa ang mga kasinungalingang ito para manatili kang mahina, umasa at walang kapangyarihan. At ang mas masakit, malamang pinaniniwalaan mo ang bawat isa. Matagal ko nang napapansin na may mga bagay na hindi itinuturo ng direkta. Mga panlilim lang na tahimik lang na umiikot sa sistema at karamihan hindi man lang napapansin. Hindi na ako nagulat nung malaman ko kahit 500 years na ang nakalipas, napansin na rin ito ng ating iniidolong si Niccolo Machiavelli. Pareho lang ang konklusyon. Sa mundong ito, walang kusang nagbibigay ng kapangyarihan. Hindi ito hinihingi at lalong hindi ito inaabot sa'yo. Kung gusto mo, kailangan mo itong kunin. At sa ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano unti-unting ninanakaw ng apat na nakakamatay na kasinungalingan ang kapangyarihan mo nang hindi mo namamalayan. Pagdating sa dulo ng video na to, makikita mo ng mas malinaw ang katotohanan na matagal nang tumatakip sa isip mo. May intindihan mo kung bakit may mga taong madali lang nila makuha yung mga gusto nila habang ang iba ay hirap buong buhay. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano bawiin ang kapangyarihan na para sa iyo talaga. May tanong ako sa iyo, napansin mo na ba kung bakit may mga taong parang laging sinuswerte? Sila ang nagpo-promote. Sila ang nakakakuha ng tamang oportunidad. Sila ang nire-respeto kahit saan sila magpunta. Samantalang ikaw, ginawa mo naman ang tama, mabuti kang tao, naghihintay ka ng tamang oras, pero wala pa rin nangyayari. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa pinanggagalingan o koneksyon. Tungkol ito sa pag-intindi sa nilalaro ng iba habang ikaw nasa gilid lang at nanunood. At ang mga katotohanan iyon mas relevant pa ngayon. May dahilan kung bakit umiiral ang apat na kasinungalingang ito. May malinaw itong purpose para manatili ka sa lugar mo, para maging sunod-sunuran ka, para maging tahimik ka, at para madali kang kontrolin. Kapag naniwala ka sa mga ito, kusa mong ibinibigay ang kapangyarihan mo sa mga taong alam ang tunay na rules ng laro. Pero ito ang totoo, kapag nakita mo ang mga kasinungalingang ito, kung ano ba talaga sila, hindi mo na ito makakalimutan. Magbabago ang pananaw mo sa mundo. Papansin mo ang mga patterns na dati hindi mo nakikita. May intindihan mo kung bakit may mga strategy na gumagana at may mga pumapalpak. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative o masama. Tungkol ito sa pag-intindi ng realidad kung ano talaga ito, hindi kung ano ang gusto nating mangyari. Tungkol ito sa pagbawi ng kontrol sa buhay mo at tigilan ng paghadlang sa sarili mo. Handa ka na bang mamulat? Handa ka na bang questionin ang lahat ng tinuturo sa'yo? Kung oo, simulan na natin ang unang kasinungalingan. Ngayon, gusto kong itype mo sa comment section, pinipili kong makita ang katotohanan at bawiin ang kapangyarihan ko. Unang kasinungalingan, ang magagandang bagay ay napupunta sa mga taong marunong maghintay. Ito ang pinakadelikado sa lahat kasi parang tama, parang mabuti, parang marangal, lalo na pakinggan. Pero ito ang tunay na ibig sabihin niyan. Umupo ka, tumahimik ka at hayaan mong kunin ng iba ang dapat na sanay sa'yo. Isipin mo, habang naghihintay ka ng tamang timing, ano ang nangyayari? May ibang kumikilos. Habang nagiging patient ka, may ibang umaabante. Habang nagtitiwala ka sa proseso, may ibang gumagawa ng sarili nilang proseso at nananalo. Paulit-ulit ko na itong nakita. Yung taong deserve ma-promote pero naghihintay lang mapansin, nalalagpasan ng taong marunong magpakita ng halaga niya. Yung may magandang business idea pero naghihintay ng perfect timing, may ibang nauuna at kinukuha ang market. Yung naghihintay ng tamang tao, may iwan, habang ang iba kumikilos at naghahanap ng pag-ibig. Pinaniniwala ka ng kasinungalingang ito na mali ang kumilos, na parang dapat kusa na lang darating ang magagandang bagay kapag sapat na ang paghihintay mo. Pero ang totoo, kapag naghintay ka, wala. Talagang wala. Sabi nga ni Niccolo Machiavelli, it's better to be feared than love. Hindi ibig sabihin nito na maging masama ka. Ang ibig sabihin, ang paghihintay na mahalin ka, pahalagahan ka, o bigyan ka ng oportunidad ay talong strategy. Ang respeto nanggagaling sa aksyon, hindi sa tahimik na paghihintay. Halimbawa, dalawang tao ang nag-apply sa trabaho. Si person A, mas maganda ang credentials, nag-submit tapos naghintay. Si person B, okay lang ang credential, pero nag-follow up, nakipag-connect, nagpakita ng value. Sino ang matatanggap? Siyempre, si person B. Bakit? Kasi naintindihan niya ang isang bagay na hindi naintindihan ni person A. Hindi naghihintay ang opportunity, ginagawa ito. Ang paghihintay ay isang trap. Pinaparamdam nito na mabuti ka dahil patient ka. Pero sa totoo lang, wala kang ginawa habang ang iba umaabante.
Ang magagandang bagay ay hindi napupunta sa naghihintay. Napupunta ito sa kumikilos, nagbibigay ng value, sa humihingi ng recognition. Ang oras ang pinakamahalagang resources mo at ang pag-aksaya nito sa paghihintay ang pinakamalaking sayang. Ang mga successful na tao sa kasaysayan hindi naghihintay. Hindi sila humihingi ng permiso. Hindi sila naghihintay ng perfect moment. Kumikilos sila kahit may takot, kahit kulang ang impormasyon, kahit hindi sigurado. Habang naghihintay ka ng perfect timing, may ibang umaaksyon kahit 70% lang ang alam nila pero 100% ang commitment. Habang iniisip mo pa lang kung magsisimula ka, may iba na nagpe-fail na, natututo na at nagtatagumpay na. Walang utang sa iyo ang mundo dahil naging patient ka. Hindi sinusukat ni universe kung gaano ka katagal naghintay para gantimpalaan ka. Ang tagumpay ay napupunta sa mga taong handang ma-discomfort, handang ma-reject at handang harapin ang hindi sigurado. Sa bawat segundo na naghihintay ka, may ibang umaangat. Bawat bukas na lang ako magsisimula, may ibang lumalayo na sa'yo. Sa bawat pagpili mo ng comfort kaysa action, pinipili mo ang pagiging average kaysa sa pagiging mahusay. Kaya anong dapat mong gawin? Kumilos ka. Mas okay ang hindi perpektong aksyon kaysa sa perpektong walang ginawa. Huwag ka maghintay ng permiso, kumilos ka na. Huwag ka nang umasa na mapansin ka, ipakita mong sarili mo. Kapag may idea ka, subukan mo agad. Kapag may opportunity, habulin mo agad. Kapag may gusto ka, sabihin mo ng diretso. Ang pinaka pwedeng masamang mangyari, may magsabi lang ng hindi. At mas mabuti na yon, kaysa habang buhay mong iniisip kung ano kaya kung sinubukan ko. Ang mundo ay napupunta sa mga taong umaaksyon at kumukuha ng gusto nila. Ang iba, nakakakuha na lang ng tira kung may matira pa. Ngayon, itype mo sa comments, kumikilos ako ngayon at gusto kong gumawa ng sarili kong oportunidad. Ikalawang kasinungalingan, lahat ng tao deserve ang respeto. Bago ka mag-react, hindi ito tungkol sa pagiging bastos o masama. Pero ito ang ginawa ng kasinungalingang ito sa'yo. Pinamimigay mo ang pinakamahalagang social currency mo, ang respeto. At kapag ginawa mo yon sa mga taong hindi naman nag-earn nito, ikaw mismo ang nawawalan ng halaga. Ang respeto ay hindi parang medalya na binibigay lang sa lahat. Hindi ito libre, hindi ito dahil lang nandyan ka. Ang respeto ay pinaghihirapan, sa aksyon man yan, sa ugali at sa resulta. Kapag nagbigay ka ng respeto sa taong hindi pa deserving, sinasabi mo sa mundo na wala kang standards. Anong nangyayari kapag naniwala ka sa kasinungalingang ito? Nire-respeto mo ang mga taong hindi ka nire-respeto. Pinahalagahan mo ang mga opsyon ng taong wala naman napatunayan. Pinapantay mo ang advice ng successful at ng puro fail. Binibigay mo ang oras at ang energy mo sa kahit sino, parang wala itong halaga. Isipin mo ang mga pinaka-successful na taong kakilala mo. Nire-respeto ba nila ang lahat ng pareho? Hindi. Pinipili nila kung sino ang bibigyan nila ng oras, atensyon at respeto. Alam nila ang respeto ay two-way at kailangan ni-earn sa magkaibang side. Sabi nga ni Niccolo Machiavelli, inuusgahan ng mga tao ang nakikita nila, hindi ang nararamdaman. Kapag nirespeto mo ang hindi deserving, nagmumukha kang mahina. Isipin mo ito, nasa isang meeting ka tapos 10 tao. Yung 5, successful, may ambag, napatunayan ng sarili. Yung 5, nandyan lang dahil sa koneksyon, swerte o politika at walang ambag. Kung pareho ang trato mo sa lahat, anong mensahe pinapadala mo? Na hindi na mahalaga ang achievements, na hindi mahalaga ang resulta. At hindi mo kayang kilalanin ang value at pagiging average. At kapag ganito ang signal mo, hindi ka sineseryoso. Pero malinaw, hindi ibig sabihin nito na maging bastos ka. May pinagkaiba ang pagiging desente at ang tunay na respeto. Pwede kang maging maayos sa lahat. Pero itabi mo ang tunay na respeto para sa mga taong nag-earn nito. Pwede kang maging mabait nang hindi ka nagiging uto-uto. Ganito ito sa totoong buhay. Yung taong gusto agad ng respeto kahit wala pa siyang napapatunayan, susubukan ka niya. Titignan niya kung may standards ka o isa ka lang sa mga taong kaya niyang tapakan. Kapag binigay mo agad ang respeto, itatatak ka niya bilang mahina. Pero kung maayos ka, pero may limit, kung pinapakita mong kailangan niyang i-earn ang respeto mo, may mangyayaring interesting. Either mag-step up siya o lalabas sa tunay niyang ugali. Kapag nainis siya na hindi kanya masakop, yung mga taong deserving, naiintindihan ka nila dahil ganun din sila. At mas lalo ka pa niyang re-respetuhin dahil may standards ka. Nakikita mo ito sa negosyo. Yung leader na pareho ang trato sa lahat, kahit walang ambag, inaabuso. Hindi siya nire-respeto. Pero yung tunay na leader na maayos sa lahat, mas nagsisikap ang tao para makuha ang approval nila. At hindi lang ito sa trabaho, sa relationship. Kapag nire-respeto mo ang taong paulit-ulit kang dinidisrespect, tinuturuan mo sila na okay lang na abusuhin ka. Sa business, kapag pareho ang trato mo sa top performer at tamad, pinapatay mo ang motivation ng best mo at pinapalakas mo ang worst. Ang respeto mo dapat parang luxury, mahalaga dahil bihira.
Kapag ginawa mo itong mura at libre, nawawala ang power nito. Kaya gawin mo ito. Itigil mo ang pamimigay ng respeto na parang candy. I-value mo ang tao base sa ginagawa nila, hindi sa sinasabi. Maging maayos ka sa lahat, pero ibigay mo lang ang respeto mo sa consistent na may value. Tignan mo kung paano nila tratuhin ang mga tao kapag walang nanonood. Obserbahan mo kung tinutupad nila ang salita nila. Pansinin mo kung umaako sila ng mali o laging may sinisisi. Kung nagbibigay sila ng value o puro consume lang. Mahalaga ang respeto mo. Tratuhin mo ito ng ganon. At kapag ginawa mo yan, mas rerespetuhin ka rin ng iba. Ngayon, itype mo ito sa comment section. Ang respeto ko ay pinaghihirapan, hindi basta binibigay. At may standards ako. Ikatlong kasinungalingan. Maging sarili mo lang at magugustuhan ka ng mga tao. Magandang pakinggan, di ba? Positive, nakaka-comfort. Pero ito ang problema. Pinapanatili ka nito kung saan ka ngayon. At kung hindi mo gusto kung nasan ka ngayon, kalaban mo ang advice na ito. Ang totoo, marami kang version ng sarili mo. May tamad na version, may disiplinado, may confident, may insecure, may focus, at may distracted. Kapag sinabing maging sarili mo, alin doon? Karamihan pinipili ang komportable, yung walang effort, walang growth, walang hirap. Niisip nilang authentic yun. Pero sa totoo lang, katamaran lang iyon. Pinipili nila ang pinakamadaling daan at tinatawag itong self-acceptance. Ang kailangan mo, maging best version ng sarili mo. Lalo na kapag uncomfortable. Sabi ulit ni Niccolo Machiavelli, nakikita ng tao kung ano ang pinapakita mo. Pero kaunti ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ibig sabihin, kontrolado mo kung anong version ng sarili mo ang ipapakita mo. At ang version na pinipili mo, at iyan ang nagde-determine ng opportunity na darating sa'yo ng mga taong gustong makipagtrabaho sa'yo. Halimbawa, may dalawang version ka. Si version A, late, maraming dahilan, puro reklamo, iiwasan ng mahirap na usapan. Si version B, maaga, responsible, nakapokus sa solusyon, at tinaharap ang problema. Pareho silang ikaw. Pero alin sa kanila ang makaka-attract ng mas magagandang oportunidad? Pinaniniwalaan ka na maging sarili mo lang na si version A ang mas totoo dahil mas madali siya. Pero ang totoo, si version B ay kasing tunay din. Siya lang ang version na kailangan ng disiplina at effort. Ito ang hindi komportableng katotohanan. Ang tamang version ng sarili mo, posibleng hindi magustuhan ng iba. Yung version mo na may boundaries, magagalit ang mga taong sanay na inaabuso ka. Yung version mo na nagsasalita, naiirita ang mga taong gusto kang manatiling tahimik. Yung version mo na mataas ang standards, natakot ang mga komportable sa pagiging average. At alam mo kung ano, iyon mismo ang kailangan mong maging. Kapag naging best version ka ng sarili mo, automatic mong itintulak palayo ang mga taong hindi align sa values mo. At maa-attract mo ang mga taong swak sa'yo. Hindi ito masama. Ito ang punto. Hindi mo kailangan makuha ang lahat ng tao. Kailangan mo lang makuha ang tamang tao. Isipin mo ang mga taong hinahangaan mo. Pinipili ba nilang maging komportable kaysa mag-grow o tuloy-tuloy silang pinupush ang sarili nila kahit mahirap? Ang successful na tao, master ng discipline. Pinipili nila kung anong version ng sarili nila ang nagdadala ng results. At ayun ang pinapakita nila araw-araw kahit wala silang gana. May kita mo ito sa kahit anong industriya. Yung salesperson na maging sarili ko lang, kung anong maisip, iyon ang sasabihin. Kung anong komportable, iyon ang susuotin. Hirap makakuha ng tiwala ng high-value clients. Pero yung salesperson na prepared, professional, at solution-focused, siya ang nakakakuha ng malalaking deals. Yung entrepreneurs na kung kailan lang inspired, iniiwasan ang mahihirap na desisyon, nananatili sa comfort zone, naiiwan ang negosyo niya. Pero ang decisive, strategic at growth-oriented, siya ang gumagawa ng business na may impact. Hindi ito pagiging fake, hindi ito pag-arte. Ito ay pagpili na ipakita ang pinakamataas mong potensyal. Imbis na manatili sa pinakakomportable mong habits, ang komportable mong version ang nagdadala sa'yo kung saan ka ngayon. Kung okay ka na doon, ituloy mo lang. Pero kung gusto mo ng ibang resulta, kailangan mo maging ibang version. Yung version na mahilig mag-procrastinate, hindi makakagawa ng dream business mo. Yung umiiwas sa confrontation, hindi makakakuha ng respeto. Yung gustong i-please lahat, hindi makakagawa ng mahirap na desisyon. Pero may isa pang version mo, yung kumikilos kahit may takot, yung may boundaries kahit may tumututol, yung gumagawa ng desisyon base sa resulta, hindi sa opsyon ng iba. Oo, may naiinis, pero yun din ang version na nagdadala ng tamang opportunity at tamang tao sa buhay mo. Itigil mo ang paggamit ng authenticity bilang dahilan para maging average. Itigil mo ang pagtago sa maging sarili ko lang kung ang ibig mo sabihin ay gusto ko lang maging komportable. Simulan mong piliin ang version ng sarili mo na deserve ang buhay na gusto mo.
Tandaan mo, lahat ng taong hinahangaan mo, kailangan nilang baguhin ang sarili nila para makuha ang gusto nila. Nag-develop sila ng bagong skills. Nag-develop sila ng bagong habits, bagong mindset, bagong paraan para makalabas sa mundo. Hindi yun pagiging fake, yun ay worth, yun ay growth. Ang current mong sarili ang nagdadala sa iyo dito. Kung gusto mo mapunta sa ibang lugar, kailangan mong maging ibang version, hindi fake, mas mahusay. At oo, may mga taong naiinis. Maganda yon. Ibig sabihin, gumagana. Ngayon, itype mo sa comment section, pinipili kong maging best version ng sarili ko, kahit hindi komportable. At huling kasinungalingan, lahat ng nangyayari may dahilan. Comforting pakinggan. Pero ito ang ultimate victim mindset na nakadisguise lang bilang wisdom. Pinapaniwala ka nito na wala kang kontrol sa buhay mo, na may ibang puwersa na nagdidikta ng lahat at ang magagawa mo lang tanggapin. Pero ito ang totoo, hindi nangyayari ang mga bagay dahil may dahilan. Nangyayari ang mga ito dahil sa desisyon at aksyon mo. Kapag naniwala ka dito, binibigyan mo ang kapangyarihan mo na baguhin ang resulta ng buhay mo. Delikado ito dahil parang malalim at espiritual. Pinapakalma ka nito sa mga problema na parang parte lang ito ng malaking plano. Pero habang naghihintay ka ng dahilan, may ibang kumikilos na at gumagawa ng solusyon. Ganito lang yan. Kapag may nangyaring hindi maganda, dalawa ang choice mo. Maghanap ng misteryong dahilan o maghanap ng konkretong aksyon para ayusin ito. Yung una, ginagawa kang passive. Yung pangalawa, binabalik ang kontrol sa'yo. Ang pagtanggap lang sa sitwasyon dahil may dahilan ay kalaban ng proseso. Ang tunay na kapangyarihan nanggagaling sa pag-ako ng responsibilidad at pagbabago ng ayaw mong resulta. Ganito ito sa totoong buhay. May nawalan ng trabaho. May dahilan yan. Pero ilang buwan siya naghihintay. Imbis na ayusin agad ng resume at maghanap ng panibagong opportunity, may na-reject. Hindi siguro para sa akin. Imbis na pag-aralan kung ano ang mali, tinatanggap na lang nila. Pangalawa, may negosyo na bumagsak. Hindi siguro to para sa akin. Imbis na matuto at sumubok ulit, sumuko na. Ang kasinungalingang ito, ginagawa kang spectator ng sarili mong buhay. Pinapaniwala ka na ang success o failure mo ay galing sa labas, hindi sa'yo. Kaya tumitigil ka sa pagtitake ng responsibility. Pero ang mga successful na tao, iba ang mindset. Kapag may mali, hindi sila naghahanap ng cosmic reason. Hinahanap nila ang cause. Tinatanong nila, anong ginawa ko para mangyari ito? Anong pwede kong baguhin? Paano ito may iwasan next time? Ano ang matututunan ko dito? Alam nila, karamihan ng bad luck ay galing sa maling desisyon, kulang sa preparasyon, o walang aksyon. At ang good luck, resulta ng tamang preparation, matalinong desisyon, at tuloy-tuloy na aksyon. Oo, may mga bagay talagang random. May mga sakuna, aksidente, desisyon ng ibang tao, mga bagay na wala sa kontrol mo. Pero kahit ganun, may kontrol ka pa rin sa isang bagay. Kung paano ka tutugon, pwede mong piliin maging biktima ng sitwasyon o maging taong kayang lampasan ito. Ilang beses ko nang nakita na sinisira ng mindset na ito ang potensyal ng tao. Ginagamit ito para i-justify ang pagsuko, pananatiling stuck, at pag-iwas sa mahihirap na pagbabago. Kinukumbinsi nila ang sarili nila na ganito talaga ang dapat, imbis na kumilos para baguhin ito. Lalo itong delikado sa relationship. May taong nananatili sa toxic na relasyon dahil may dahilan ang nangyayari, baka may matutunan ako. Imbis na mag-set ng boundaries o umalis, tinitiis nila ang maling trato habang naghihintay ng leksyon. Sa negosyo, ginagamit din ito bilang dahilan ng failure. Hindi nag-work ang business ko, may dahilan siguro. Imbis na pag-aralan ng mali, baguhin ang strategy at sumubok ulit, sumusuko na lang at tinatawag itong tadhana. Ang totoo, karamihan sa mga successful na tao, maraming beses na bigo. Ang kaibahan lang, hindi nila tinitignan ang failures bilang sign mula sa universe. Tinitignan nila ito bilang feedback. Natututo sila dito. Ginagamit nila ang natutunan nila para manalo sa susunod. Itigil mo ang paghahanap ng misteryong dahilan kung bakit hindi gumagana sa buhay mo. Simulan mong hanapin ng konkretong aksyon para mapabuti ito. Itigil mo ang paghihintay sa tadhana. Simulan mong gawin ang mga kondisyon para maging halos sigurado ang success mo. Ang buhay mo ay hindi pelikula na may nakasulat ng script. Ang buhay mo ay resulta ng desisyon at actions mo araw-araw. Kontrolin mo ang kwento. Itigil mo maging karakter sa kwento ng iba. Simulan mo maging author ng sarili mong buhay. Huwag ka na maghintay ng approval ng iba o sign mula sa universe. Ang pinaka-empowering na realization, ikaw ang responsable sa resulta ng buhay mo. Hindi ang tadhana, hindi ang universe, hindi kung anong plano, ikaw mismo. Ang desisyon mo, ang aksyon mo, ang standards mo, ang effort mo, kapag tinanggap mo ito ng buo, binabawi mo ang kapangyarihan mong baguhin ang kahit anong ayaw mo sa buhay mo. Ngayon, na-expose na natin ang 4 na kasinungalingan. Pare-pareho ang purpose ng mga ito. Panatilihin kang passive, umasa, at walang power.
Magandang bagay ay para sa naghihintay, ginagawa kang passive. Lahat deserve ang respeto. Ginagawa kang dependent sa approval ng iba. Maging sarili mo lang. Pinapanatili kang komportable. May dahilan ang lahat. Inaalis ang responsibility mo. Hindi ito simpleng maling advice lang. Parte ito ng sistema na naikinabang kapag hindi ka kumikilos. Kapag naghihintay ka, may ibang kumukuha ng dapat sa'yo. Kapag binigay mo ang respeto sa lahat, nawawala ang value nito. Kapag nanatili kang komportable, wala kang nababago. Kapag naniniwala ka sa tadhana, hindi ka lalaban para sa pagbabago. Hindi ito tungkol sa takot sa masamang paraan. Tungkol ito sa respeto, sa standards mo, sa aksyon mo, at resulta mo. Yung tipong alam ng tao, ikaw yung taong kumikilos. Hindi tumatanggap ng pagiging average. At hindi basta-basta naaapakan. Ang pinaka-successful na tao sa kasaysayan, naiintindihan ito. Tinatanggihan nila ang mga komportabling kasinungalingan at ipinapakita ang hindi komportabling katotohanan. Pinili nila ang aksyon kaysa paghihintay, standards kaysa approval lang, growth kaysa comfort, responsibility kaysa tadhana. Ngayon, alam mo na. Alam mo na ang mga kasinungalingang pumipigil sa'yo at ang mga katotohanang nagpapalaya sa'yo. Ang tanong, anong gagawin mo sa kaalamang ito? Babalik ka ba sa dati mong habits? O sisimulan mong i-apply ang natutunan mo ngayon? Nasa iyo ang choice. Pero pumili ka na agad dahil habang nagdadalawang isip ka, may ibang kumikilos na. Ngayon, itype mo sa comments, tinatalikuran ko ang mga kasinungalingang ito. Tinatanggap ko ang katotohanan at pinipili kong mamuhay na may kapangyarihan. Tandaan mo, ang magagandang bagay ay hindi napupunta sa naghihintay. Napupunta ito sa kumukuha.